topic for today is entitled Your Mouth Controlling Authority or YMCA. Amen? Sino po nakakalam ditong original na meaning ng YMCA? Or yung kanta ng YMCA? Okay? So, katunog niya lang po, pero there's a deeper meaning, there's also a spiritual meaning of what we call YMCA or your mouth controlling authority. Ang original meaning ng YMCA, if I'm not mistaken, is Young Men's Christian Association. So YMCA is pa rin siya, spiritual pa rin talaga siya. Okay? Let me start with the verse, Proverbs 18 verse 21. Sabi po ng Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen? So, ngayon, pag-aaralan natin ano ba yung power ng ating bibig, ano ba yung power ng ating dila, ano yung power ng ating bunganga. Okay? Okay ba na magbubunganga lang ba tayo ng basta-basta, or dapat yung mga bunganga natin tinitame din natin, or dapat tinetrain natin yung mga bunganga natin to speak blessings. Amen? Kaya yung mga bungangera ngayon, araw nyo to. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, baka bungangera yan. Sabihin mo sa kanya, huwag ka muna maging bungangera ngayon. Tumahimik ka muna ngayon. Okay. So your mouth will determine your hope or your failure. Okay? Your success or your failure is in the power of your mouth. Kaya pagka negative ka, bagsak. Pagka positive yung dinedeclare mo, magiging magandang kahinatnan. Okay? We have a choice in how we use words, and those choices have consequences. If you speak life, it gives encouragement. If you speak life, it gives nourishment to the soul. If you speak positive words, it will give life to every people. Amen? Kaya nga po pagka yung mga tao na nalulungkot or nalulumbay or mga discouraged, pumupunta sila doon sa mga tao na masayahin. Pumupunta sila sa mga tao who are spiritual because they know that they can draw something from the people who are spiritual. Okay? Never ever, tip number 1, never ever go to someone who is lonely when you are lonely. So whenever you are down, kanino ka dapat pupunta? Ha? Kay Lord. Amen. Praise the Lord. Kung hindi mo maririnig si Lord, kanino ka pupunta? Kay landlord. Amen? So of course, unang-una natin pupuntahan ng Panginoon. Okay? And then the Lord will give you wisdom. The Lord will tell you kung sino yung tao na lalapitan mo, because more often than not, your pastor or your cell group leader or your primary leader, nandyan ang kasagutan doon sa mga tanong mo. Kasi sa mensahe ng Lord, there is always hierarchy na tinatawag. Okay? May message para doon sa senior pastor mo, sa senior pastor natin, and then may message doon sa pastor natin, may message sa primary leader mo or cell group leader mo, and then doon mo palang malalaman. Why? Because God has ordained it to be like that. But there are some instances where you can have a direct access to God. Very clear lang siya. Okay? Very clear siya. How? If you have an intimacy with the Holy Spirit. Amen? However, hindi binibreak ng Lord yung hierarchy. Hindi binibreak ng Lord yung organizational structure. Okay? Kaya, meron pa rin mga time talaga that you have to depend on the covering of your pastor. Or you have to depend on the covering of your senior pastor. Kaya nga parating sinasabi ni Rev, whenever you have a decision in life, yung mga importante mga decision sa buhay natin, never neglect the prayer of your leader. Okay? Kaya kadalasan pumapalpak tayo kasi sinisikreto natin minsan yung mga decision natin, and then pagka pumalpak ka na, saka kalalapit kay pastor, pag-pray niyo po ako, pumalpak ako sa sayang yung oras. Di ba? Pag-uulit ka, sayang yung resources, sayang ang lahat. And what if ginawa mo siya ng tama? Di mas maganda. Amen? So, minsan sa buhay natin, we have to assess our hearts. Kasi sabi ng Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya tingnan mo yung yung mga masayahin, tingnan mo yung mga prayerful, tingnan mo yung mga active sa ministry, tingnan mo yung mga mga kapwa mo na yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano nakita mo sa kanya? Nakaka-encourage ba?
Magtaas ng kamay yung nakita niyo yung katabi niya na hindi nakaka-encourage. Kailangan ng counseling. Okay? Kasi pagka happy yung isang tao, more often than that, nakaka-encourage ang sasabihin niya. Tama? Pero madali ding i-discern, lalo na pag spiritual ka na, kahit na nagpapanggap yan na happy, madidiscern mo din na nilalabas niya lang yung pagiging happy niya, pero sa loob niya talagang malungkot yan. And you can only discern that, sabi ko nga, if you have an intimacy with the Holy Spirit. Amen? Dahil kung wala kang intimacy with the Holy Spirit, hindi mo yung madidiscern. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sabi ng Matthew 12:34, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? Yung mga yung mga inggit, pangit. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Huwag mong sasabing pangit yan, sasampalin ka niyan. Okay? Kaya wag na wag kayo makikipag-usap sa mga inggit. Sabi ni Pastor Jem nung nakaraan, di ba? Let your success make the noise. Okay? Hayaan mong mamatay sila sa inggit, sa mga accomplishment mo, huwag kang magsasalita. Dahil ang mga na yan, yung mga inggitero, okay, tinitingnan lang nila sa Facebook. Actually, hindi nga nagla-like mga yan, hindi rin nag-heart mga yan, pero tinitingnan lang nila kung paano ka mag-fail. Okay? Kaya pagka tinawag ka ng Lord, okay, hindi ka naman nagpaparinig, no, or mga ganyan-ganyan, gawin mo lang kung ano ginagawa ng Lord. Okay? Hindi ka nang aapak ng tao. If you are successful, hindi mo kailangang mang-apak ng tao, especially if God has called you to be successful. Amen? Hindi mo kailangang mang-apak ng tao. At hindi mo rin kailangang mantapak ng tao para lang maging successful ka. Kadalasan sa mga Pilipino, ewan ko si kabayan, mga kabayan dito kadalasan sa mga kabayan natin, kapwa na nga natin mga Pilipino, nagplaplastikan pa tayo. Nagsisiraan pa tayo. Amen? Tayo na nga lang mga magkakasama sa trabaho, tapos nagplaplastikan pa tayo. Wala akong makaka-plastic na katrabaho kasi hindi naman, ako lang Pilipino doon sa team namin. Pero kayo naman, huwag naman kayo makikipagplastikan. Okay? Ipakita nyo naman, kahit papano, na binago kayo ng Lord. Na kung dati plastic ka, ngayon at least man lang makita nila na orokan ka. Hindi, upgraded, no? Na kung plastic ka dati, at least man lang makita nila na totoo ka. Okay? Huwag tayo maging plastic. Tapikin mo katabi mo, baka plastic yan. Sabi mo sa kanya, ang plastic pangit. Amen? Kaya di ba napansin nyo sa trabaho, yung mga reklamador, sila yung mga parating walang magandang nasasabi sa trabaho. Pag mag-lunch kayo, tingnan mo yung mga ibang department. Huwag na sa department mo kasi alam ko, kilalang mo yung department. Yung mga other department, minsan nag-eavesdrop ako pagka lumalabas, pumapasok sa office. Minsan pagka naalala kong papasok ako sa office. Tapos, pagka lunch break, walang lunch break na hindi ako nakarinig ng mga negative things sa kanilang mga katrabaho. Okay? Walang araw na hindi ako nakarinig ng negative. And I assess myself, sabi ko, Lord, sadya ba talagang nilagay mo ako sa perfect na team, perfect na department? Bakit ang mga katrabaho ko wala akong masabi? Tapos sabi ng Lord, hindi ka kasi pumapasok, hindi mo sila nakikita. Okay? Pero siguro sa araw-araw na interaction mo, makikita mo talaga yung mga reklamo nila. Kadalasan yung mga nagre-reklamo, they are not thankful. They are very ungrateful. Number one, naman mo yan, sabi, ba't ko gagawin to? Hindi naman binigay sa akin, hindi naman kasama sa sa job description ko. Okay? Ba't ko gagawin to? Hindi naman ako mapropromote. Hanggang doon na lang naman yung level ng sahod ko. Okay? Kaya hindi ka talaga napropromote kasi ganyan yung mentality mo. Okay? Pagka nagre-reklamo ka parati sa sa trabaho mo, nagre-reklamo ka sa company mo, di ka pa umalis. Ilang taon ka na dyan? 10 years? Umalis ka. Mag-put up ka ng business mo. Kaya minsan yung mga espiritu pa naman ng mga yan, nakakahawa. Ang bait-bait mong pumasok, tapos hinawaan ka ng espiritu ng complaint, mamaya pag-uwi mo sa bahay, imbes na, imbes na na-appreciate mo parating niluto ng asawa mo, o niluto ng cook nyo, tapos sasabihin mo, ano ba naman itong maalat? Dati hindi mo na sinasabi, kaya let us be watchful always. Mga espiritu na yan na tinatanim ng Satanas, okay? Sa mga kasama natin sa trabaho, minsan sa network mo, pupunta kayo sa cell group. Bago kayo mag-cell group, nagchismisan muna kayo. Kaya pag nag-opening prayer kayo, sinasabi niyo, Lord, forgive us.
Pag nag-cell group naman kayo, you have to make sure that you are an encouragement. Mag-ingat na mag-ingat din tayo sa mga declarations po natin. Iba sasabihin niya, patay tayo dyan. Nasasabi niyo yan? Kaya ka namamatay, kaya nag-i-stop yung opportunity mo kasi sinasabi mo, patay tayo dyan. Yung sinasabi natin, wala na, finish na. Wala nang pag-asa yan. Alam niyo mga kapatid, do not ever put a period to a person where God has just put a comma. Wag na wag niyong tutuldukan. Kaya nga dito sa Wi-Fi Win, whenever we see you as first time, or second time, or 1 week, 2 weeks, or 3 weeks na sa Wi-Fi Win, and you came as an unexpected guest, na hindi namin inaasahan, just like me, like 15 years before, wag mong i-judge. Wag nating i-judge. Because it's not our business para baguhin yung mga tao. It's God's business. Amen? Pero sa mga ano naman, wag nyo namang sabihin na it's God's business pala, hindi naman pala ako judge sa Wi-Fi Win. No, nagkakamali ka rin. Okay? We are happy that you came here as who you are, but we would be more than happy if you live here or if you stay here as what you are supposed to be, according to your original design. Amen? Kaya pag nagpunta ka dito na kumakarendeng, after 1 month or 2 months, sa salita ng Diyos, iko-correct ka niya, magiging finesse ka. Kung nagpunta ka dito na chismoso, instead na magkasik ka ng mga chismis, at least tahimik ka. Yung next na chismis mo, yung kabutihan ng Lord. Ganun dapat yung church. Hindi yung napapalala ka pa lang. Kung may kakilala ko dito na lumala no nag-attend ng Wi-Fi Win, usap tayo. Kape tayo. Amen? You have to always be attentive to the voice of the one who speaks to us and no other than the voice of the Holy Spirit. Amen? Sa Luke 5 verse 1 to 6, when Jesus calls his first disciples, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. So maraming pagka kasi may sikat na dumarating sa isang place, talagang pupuntahan nila. He saw at the water's edge 2 boats left by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out little one from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Imagine mo, napunta lang siya doon, tinitingnan niya lang, imagine niyo. Nakatayo si Jesus dito sa shoreline, doon sa may dalampasigan, and then may mga fisherman diyan, may 2 boats. Tapos bigla lang pumunta si Lord doon sa isang boat na yon. Tapos kinausap niya yung mga tao. Kung titingnan mo, dapat man lang sa culture natin, dapat hindi ka basta-basta nakikipag-usap. Tama? Pero si Jesus, I really appreciate yung audacity niya, yung pagpunta niya doon na nakipag-usap talaga siya doon sa kina Simon. Okay? Why? Dahil si Jesus, pag alam na pumapalpak ka, talagang papakialaman ka niya. Di ba parang sa trabaho mo minsan, okay ka na hindi pinapakialaman ng boss? Pero pag once na pinakailaman ka ng boss, ibig sabihin may pumalpak or talagang chine-check ka lang. At pag pumapalpak ka, minsan nakakahiya, di ba? You tend to cover up. Pero kay Lord, hindi mo kailangang mag-cover up pagka pumapalpak ka. The more na pumapalpak ka, the more dapat na lumalapit ka kay Lord. Dahil hindi ka ipapahiya ng Lord. Actually, a leader, alam mo yung isang leader, ang isang magandang leader, pag pumalpak ka, lumapit ka sa kanya, nag-open up ka sa kanya, instead na ma-feel mo na napapahiya ka, alam ng leader kung paano kanya i-address. Mas i-comfort ka niya, and then he would give you, he would address your needs. Hindi kanya pagtatawanan. Kaya dapat pagka may kapalpakan tayong nagagawa sa buhay, paglapitan mo yung yung leader mo, dapat hindi ka nahihiya. And as a leader, tayong mga primary leaders or mga pastors, dapat we have to give or address that issue immediately. Amen? With proper courtesy, with proper address. Amen? God respects our will. Hindi pinapakialaman ng ating Panginoon yung will natin, kaya binigyan niya yung free will natin, di ba? However, pag nakita niya na mali na yung ginagawa mo, He's always to the rescue. Kaya nga si Adan at saka si Eva, di ba, hindi niya pinakialaman. Pero nung nagkamali si Adan at saka si Eva, may mga consequences. So, ibig sabihin, kahit na binibigyan po tayo ng 100% freedom ng Lord, pag mali ang paggamit natin ng freedom natin, God will always be there. Iko-correct tayo
ng Panginoon. Mas maganda naman na i-correct tayo ng Lord kesa naman pumalpak ka talaga, mamatay ka pa. Okay? Spiritually. Or ma-aksidente pa or kung ano-ano pang magagawin mo. Okay? Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Okay? Imagine mo, first time na mag-meet ni Jesus sa ni Simon, tapos sasabihin niya kay Simon, put down the net. From someone who is a carpenter. Sinasabi niya dun sa fisherman. Ikaw, kunwari manager ka or you're expert in your field. Expert ka na IT, tapos sasabihin ka ng business grad siguro, bro, dapat ito yung IT protocol niyan, bla bla bla, mga IP address, ganyan-ganyan. Siguro talaga magtataas ka din ng kilay. Anong alam nito? Okay? Pero tingnan po natin yung response ni Simon. Sabi niya, Simon answered, Master. Okay? Ibig sabihin, kahit hindi pa sila nag-meet, may alam na si Simon about kay Jesus. Naririnig na niya. Kagaya din sa atin nung first time natin na makilala ang Panginoon. Naririnig na natin ang Panginoon, naririnig na natin ang himala, naririnig na natin ang Jesus Christ na pangalan. Pero until we submitted our lives to Him, until we surrendered our lives to Him, hindi natin na-experience yung personal touch niya sa buhay natin. And that's what exactly happened to Simon. Naririnig niya si Jesus Christ. Naririnig niya that He is a master. Pero anong ginawa niya? He responded. Sabi niya, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. And he was so honest with it. But because you say so, I will let down the nets. Dahil sinabi mo, susundin ko. How many times na may sinabi ang Lord sa'yo at nag-respond ka, Lord, susundin ko? How many times? Or kadalasan, pag may sinasabi ang Lord, sasabihin mo, saka na, Lord. Lord, sorry, hindi kita narinig. Lord, wag muna, nag-enjoy pa ako sa kasalanan. Lord, wag muna, ang cute kaya niya. Mag-compromise muna ako. Ganun ba? Yung mga little compromises po natin, lumalaki yan. When Simon responded to Jesus, I want you to know that he was not complaining. He was just telling his experience. Minsan kasi, nami-misunderstood natin yung nag-e-explain sa nagko-complain. Narinig ko dati nung nasa Canada kami ni na Rev, and then pumunta kami doon sa Whistler, yung may snow. Tapos nagde-drive si tatay, papunta kami doon, and then si Joshua, pinapagalitan niya, hindi naman pinapagalitan, sinesermonan niya si Joshua kasi Joshua was telling na, Dad, we should have gone to the mall na lang, sabi niya. Ang point naman ni tatay, sa Dubai, ang daming mall. Sa Dubai, ang daming mga pupuntahan. We are here in Canada, ang gaganda ng mga ng nature. Kung titingnan mo talaga ang ganda sa Canada, yung nature. Okay? Ang ganda ng nature. And then nag-explain si Joshua. And then parang sabi ni Joshua, do not complain, sabi ni Rev. And then sabi ni Joshua sa kanya, Dad, I'm not complaining, I'm only explaining. Nag-e-explain yung bata, pero yung boses niya tumataas. Okay? Kayo mga youth, I understand that you are very vocal. Sometimes you are very audible and the audacity that you tell to your parents, but please tone down your voices pag nag-e-explain kayo. Dahil ang mga nanay at mga tatay nyo, hindi sila mga Gen Z, mga millennials, mga yan. Kunting taas lang ng boses mo, akala mo nagagalit ka na sa kanila. Okay? Please tone down your voice. I know that you can assert, you are very assertive, yung generation nyo, you are very, very assertive, but please, tingnan nyo. Okay? Baka mamaya pagalitan kayo ng mga parents nyo and then magiging rebelde na naman kayo. Okay, mga kids? Should we expect you to be toning down your voices pagdating sa explanations nyo sa mga parents nyo? And parents, please be open-minded. Sa mga bata ngayon, di ko alam, sa generation nila ang tindi na, what more kaya sa generation namin pag kami naging mga magulang na. And then, sabi ng verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Okay? There is a reward in obeying God. Pag sinabi ng Lord na ilagay mo dito, ilagay mo. Pag sinabi ng Lord na iwan mo yan, iwan mo yan. Okay? Pag sinabi ng Lord, anak, it's time na umalis ka na sa company mo na yan. You can be a successful entrepreneur.
You know, when I was in college, yung entrepreneurship na course, that is a dumping ground lahat ng mga na-disqualify sa BSA or BSBA. Parang ang baba ng tingin namin sa course na entrepreneurship. Not until we are in corporate world, tingnan mo pala yung mga entrepreneurship students, yung mga graduates, sila pa talaga ang mga mayayaman. Minsan yung minamaliit natin, may stereotyping kasing nangyari, yung minamaliit natin ng mga courses, sila pala yung mga courses na pangmayaman. Sabi ko kung sana, alam ko na dati, na hindi ko minaliit yung kurso na naging entrepreneur na lang sana ako ngayon, pinag-aaralan ko paano mag-business. Okay? So there is a reward in obeying God. Pag sinabi ng Lord, anak, go straight. Okay? Huwag ka nang paligoy-ligoy. Okay? Anak, obey your parents so that you may live long. Anak, if you want to be healthy, you have to eat healthy foods. Okay? Huwag tayong kain ng mga junk foods. Youth. O bigla silang nagtago. Alam niyo kung bakit mura yung kinakain nyo? 5 to 7 dirhams. Okay? And that is a junk food. Pagka bibili ka ng salad, Caesar salad, magkano yan? 35. Why is it more expensive than the junk food? It's because that is healthier. Hindi ko naman sinasabi na kailangan yung kainin yung kasi yung 35 na yan, lang yan sa market. Pero pag ginawa mo yan, wala pang 5 dirhams. Minsan kasing arte-arte natin. Sa bahay, hindi tayo kumakain ng kamatis. Tama? Pero pagka kunwari, nasa labas, kakain ka with your boss, kakain ka with your friends, yung in-slice lang naman na salad, kamatis, kinakain mo, plastic. Tama? Yung pipino. Hindi mo kinakain yung pipino. Magkano lang pipino? Di ba? 2 dirhams 1 kilo yata. Pero pagka pupunta ka sa sa mga fine dining, tinitinidor mo pa. Ganyan, arte-arte. Huwag mong antayin na pupunta kakain ng mga fine dining para lang makakain ng healthy foods. Okay? You have to eat healthy foods sa bahay mo dapat. Kaya linisin nyo yung ref nyo. Okay? Dapat yung ref nyo, wala na mga tanggalin nyo yung mga matataba. Okay? Okay naman yung kumain ng may kunti-kunti lang. Bahala kayo. Pero please lang, if you want to live long, you have to start eating healthy. Amen? Lalo na po pagka mga 40 plus na tayo. Sino dito mga 40 plus na? Amen? Marami na mga 40 plus. Okay? Sinisingil na tayo. Kaya kayong mga youth, stop eating junk food. Okay? Sinisingil na tayo ng Kaya, tapos, imagine mo yung may sakit ka, tapos nagpray ka, Lord, I pray for healing. I pray for healing. Tapos pag uwi mo, merong lechon. Yung mantika, ginagawa mong soft drinks. Please lang, pagka nagme-maintenance kayo or pagka, pagka napapansin nyo na medyo masama na yung paningin nyo, medyo tumataba na tayo, let us always check our health. Dahil mahirap na declare tayo dito that everyone is healthy when you are not doing it. Mag-exercise tayo. Kanina bago ako pumunta dito, napadaan ako doon sa may treadmill namin. 3 years na yung treadmill namin. 3 times ko pa lang yatang nagamit. Kaya sabi ko, bebenta na namin yun para may pagkakitaan pa. Amen? So, please lang, check your health. Okay? Minsan natatawa tayo, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, if you are more than 30 or if you are more than 40, you have to, tingnan mo yung responses ng yung katawan. Who you are now is the result of what you've been doing 10 years ago. Amen? Dumating ako dito, 28 yung 28 yung waistline ko. Ngayon, 38 na. May mga nandito mga ipon. Sino dito yung mga raming ipon? Andito yung mga ipon natin, di ba? Kailangan nating i-tone down yan. Amen? So, what I was saying is, you have to obey God. If you want a reward, you have to obey God. Ang Bible, ang daming mga promises, thousands of promises sa Bible. Pero bago mo makuha yung promise na yan, anong sasabihin ng Lord? There is always a command. Amen? So yung command na yun kay Simon Peter, sabi niya, put down the net. And he did so. So there was a big catch.
Pag intimate ka kay Lord, okay, may word ka na, may harvest ka pa. Amen? Yun ang tinatawag na double portion. Hindi lang salita yung natanggap mo, kundi meron ding actual. Meron ka ding physical na makukuha. Physical intimacy is an advantage over online. Kaya doon sa mga kapatid natin sa Zoom, baka naman, pakita ko next week. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mas magandang physical kaysa Zoom. Kasi sa Zoom, hindi kayo pwedeng mag-fellowship. Hindi na kayo pwedeng mag-PM doon. Mababasa yata ng administrator. Okay? Pag nagka-clap kayo doon, hindi ko nakikita. Hindi nakikita ni na Rev, hindi nakikita na nag-preach. Pero dito at least nakikita. Amen? Alam niyo po ba, sa dinami-dami natin, we are more than 600. Si Rev, pag mag-scan lang ng mata niya, alam niya kung sinong absent. That's how he is intimate sa bawat isa sa atin. Bigla ka na lang makaka-receive ng message, anak, where is this? Nasaan yung disciple na to? Ganyan katindi ang ating pastor. How much more ang ating Panginoon? Amen? If you go to church every Sunday, nakikita ka ng pastor mo, nakikita ka ng leader mo. I don't know what is your reason kung nakukomplete ka ng attendance mo, kung pang-attendance purpose ka lang. But I want to believe na pumupunta ka dito because you wanted to be transformed. Amen? Because you come here, not because of the church, maganda yung church, not because of the preachers, dynamic ang mga preachers, not because you love your leader, okay? You come here because of Jesus Christ, who has the transforming power in our lives. Kung napansin niyo yung pagpunta ni Jesus Christ doon sa bangka, doon sa boat, okay? May nakuha sila. Kasama na nila si Jesus, may nakuha pa sila. Pwede ka namang mangisda doon sa dalampasigan. Okay? Pwede kang mangisda doon sa dalampasigan pero wala kang guidance. Na-guess niyo yung difference? Pwede kang gumawa ng yung way, you can do it your way, na wala si Jesus Christ sa buhay mo, pero mas maganda if you do it with Jesus Christ. Kaya minsan pumapalpak po tayo dahil hindi natin ini-include ang ating Panginoon sa ating mga desisyon sa buhay. Yung sabi natin, kaya ko to, I can do it, I'm on it. Amen? Ako po sa trabaho ko talagang minsan namamanghan na lang ako sa ginagawa ng Panginoon. Minsan may mga transactions na hindi ko talaga alam. And then hindi ako nahihiya magtanong sa boss ko. Because I know that my boss can help me. Minsan, hindi rin alam ng boss ko. Kaya sabi ko, Lord, hindi namin alam ng boss. Lord, I rely on your wisdom. And then in 3 minutes, kailangan ko mag-join sa meeting. Tapos hindi mo mapapansin, bigla na lang yung wisdom na ibibigay ng Lord, yung napag-aralan mo 20 years ago sa accounting, tapos bigla na lang magpa-pop up. Ganyan kumilos ang Panginoon. If you really rely yourself unto the Lord, He will give you wisdom. Okay? Ganyan din sa mga desisyon natin sa buhay natin. Minsan, nagbe-mini, may nimo tayo. Mini, may nimo. Mangungutang ba ako? Siyempre, sasabihin mo, yes. Okay? Pero yung pala, bibigyan ka ng love gift. Minsan kasi, gano'n kasi natin yung focus natin. Pagka nagigipit tayo, lumalapit ka sa patalim. Pwede ka nang lumapit kay Lord, hindi sa patalim eh. Yung patalim, tapos hinawakan mo, di ba masusugat ka? Pero pag humawak ka kay Lord, hawakan ka niya, hindi ka na masusugat, magkakaroon ka pa ng grasya. Amen? Kaya next time, huwag kang kakapit sa mga 5-6. Okay? Naomi, lumapit ka kay Naomi. Okay? There is nothing wrong using your expertise at work. Okay? You earned it, you won it, but sometimes God will put you a limit so that you realize your need in Him. Nililimitahan ng Panginoon ang kaalaman natin, nililimitahan ng Panginoon ang talents natin so that we will rely on Him. Simon was a fisherman. Okay, kung titingnan mo, bakit mo tuturuan ng fisherman kung saan siya mangingisda? Alam niya yon, he is an expert, he is a subject matter expert, SME siya. Pero bakit kailangan pa siyang turuan ng Panginoon? Because he has limited knowledge. Pero nung tinuruan siya ng Panginoon, they got a good catch. Amen? Nagigets niyo yung gusto ko iparating sa inyo? Pagka i-partner mo ang Panginoon, you will always have a good catch. Amen? Pagka patalikod ka, or pasikre-sikreto ka dyan sa crush mo, na hindi alam ng leader mo, tas naging kayo, naku, nakakahiya yan. Sasabihin nila, paano naging sila? Hindi nga nagpaalam. Tas magigilty ka. Ano man lang yung nagpaalam ka na,
Pastor, siya po kasi yung crush ko, siya po yung pinag-pray ko, pwede mo po bang tulungan ako na ligawan po siya kung siya talagang kalooban ng Lord? Okay? Hindi naman masamang mag-seek ka ng Malay mo pala, talagang close sila ni Pastor. Tapos isang sabi lang ni Pastor, Pastor, alam mo, pinag-pray ko din po siya eh. O, di ba, kinabukasan, sinagot ka na niya. Kesa naman yung nagante ka ng 1 year, tapos babastidin ka din naman pala siya. Kaya mga babae, huwag nyo nang pahirapan yung mga lalaki. Pag ayaw nyo, sabihin nyo, ayaw nyo. Huwag nyo silang bigyan ng pag-asa kung masasaktan lang din, kawawa. Amen? Sa buhay natin, tingnan natin yung yung tinatawag na vertical at saka horizontal, the cross. Minsan kaya din tayo pumapalpak kasi parati na lang tayong horizontal. Horizontal is our relationship with people, vertical is our relationship with God. Okay? Always look unto Jesus. Merong cross dyan eh. Ba't walang naka-appear dito sa Always look unto Jesus in every situation, in every decision, in every action, in everything. We need to be attentive in anything and in everything. Okay? Sometimes you fail because you did not listen. Dito sa church, 'di ba may instruction tayo na after ng preaching and then when we go to cell groups, bago mag-start yung topic ng cell group leader, there is a recap. Kadalasan sa mga naririnig ko ng mga recap, it's not exactly what was taught. Why? Because they did not listen. You are not aligned because you are not attentive. Ito pang matindi, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano but you are not aligned. Perfect ang attendance mo. 10 years kang perfect. Okay? Pero yung buhay mo hindi Christ-like. Sumasayaw ka pa rin ng mga worldly. Kumakanta ka pa rin ng mga worldly music. Ang desisyon mo pa rin pabara-bara. Pamini-mini-mini mo ka pa rin, yung group na yon. Okay? Dapat sa buhay natin, every Sunday, every day of our lives, we should be Christ-like. If we look at Jesus Christ, yung sinasabi ng Panginoon, look unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Okay? Sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya napaka-importante sa mga leaders that we have to be Christ-like kasi yung mga tao under us, tinitignan nila tayo. Yung hindi nila magaya dahil wala silang relationship pa kay Jesus, titingnan nila kung nagagaya mo siya. Dahil kung nagagaya mo siya, sabi nila, madali naman palang gayahin ang pagiging Christ-like. Bakit hindi ko itry? Kaya kapwa ko mga leaders, mga cell group leaders, mga primary leaders, please make sure ang buhay natin nakatuon sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kinokopya tayo ng ating mga disciples. Amen? In our goals, as much as possible, we want to be stress-free. Di ba? Ang buhay natin, gusto natin maging stress-free. Pupunta ka sa trabaho, dapat walang traffic. May project ka na gagawin. Kunwari, magpapatayo ka ng bahay, dapat in 3 months napatayo mo yung bahay. Okay? Pero kadalasan, hindi yan nasusunod. Amen? Sometimes, gusto mo lang naman makatawid sa destination mo, pero sadyang may bagyo sa dinadaanan. Ang daming bagyo. Buti dito sa UAE, walang masyadong bagyo. Sa Pilipinas, ang daming bagyo. Okay? Goal mo lang naman na mag-asawa, pero bakit, Lord, ang Wi-Fi win napaka-stricto? Hindi tayo stricto, Talagang sinusundan lang natin ang kagustuhan ng Panginoon. At yung pagiging stricto ng leader mo is for your protection. Tapikin mo yung katabi mo, for your protection daw. Amen? Dahil dito sa Wi-Fi win, lalo na pagka matagal ka ng nag-church, at least man lang alam mo kung ano yung protocol dito ng panliligaw. Ang babae dito sa Wi-Fi win, nire-respeto. Amen? Sabi mo katabi mo, nire-respeto. Hindi yan nililigawan sa messenger. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nililigawan sa messenger. Parang maraming guilty. Okay? Kahit na ikaw pang pinakagwapo dito sa Wi-Fi win, kailangan mong respetuhin, kailangan mong i-observe dahil mahal na mahal namin ang mga single ladies dito. Ayaw namin na mapariwara sila. At lalo na kayo mga gentlemen, ayaw namin na maging irresponsible kayo. Ang hirap na nga ng Pilipinas,
ang hirap mahalin. Amen, ang hirap mahalin. Pero siyempre, pagka pinagpapray mo, madali lang mahalin. Ang daming problema sa Pilipinas, dadagdag ka pa ba? Amen? Dadagdag ka pa ba? Kaya dito sa Wi-Fi Win, tinuturo po natin, nagiging stricto tayo with our hope and expectation that we have to follow Christ-like attitude, that we have to follow the biblical standards. Amen? Kasi ng mga single men dito, magtaas ng kamay. Huwag kang mahiya. Kunti lang pala. Kaya pala tumahimik lang yung mga babae kasi kunti lang pagpipilian. Pagka naman 40 plus ka na, huwag ka na maging arte. Pero siyempre, kung hindi sinasabi ng Lord, huwag kang magmadali. Amen? Minsan, goal mo lang naman na mag-business, pero bakit ang daming mga requirements, ang daming mga licenses, bakit ang daming mga puhunan na mga kailangan, ang daming mga bagyong dumadaan. Lord, gusto kong maging healthy, pero bakit ang hirap mag-exercise? Lord, bakit ang hirap kumain ng mga pang-diet na mga pagkain na yan? Okay? Gusto mo lang naman mag-ipon, pero bakit, Lord, ang daming mga nakasale? Ang daming mga gastusin. Lord, bakit ang daming mga kailangan kong i-support? Gusto mo lang naman tumulong, pero bakit parati kang na-abuse? Ito, reminder to everyone, ha? Karamihan sa atin dito, mga OFWs, we are breadwinners. Okay? Do not be someone's emergency because of their lack of planning. Do not be someone's emergency because of their lack in financial planning. Yung alam mo yun, sabi nga nakita ko sa Facebook, kahit ano daw ang drama nila sa buhay, best, wag mong ipapahiram yung ipon mo. Okay? Okay lang na magpahiram tayo pagka yung mga kailangan talagang ipahiram, pero minsan kasi, yung panghiram, pangbili niya ng iPhone, pambili niya ng, pang-invest daw niya, mga ganun. May mga limitations sa mga hinihiram natin. Okay? Kaya ka nang hihiram, why? Because, more often than not, nagkamali ka sa desisyon mo sa buhay. Para hindi ka magkamali sa desisyon mo sa buhay, maging careful ka dapat sa mga desisyon mo sa buhay. Huwag kang gastos ng gastos. You just don't know when it's going to happen again. Yung pandemic na yon, that was a great lesson for each and every one of us. Nakakalungkot ng pandemic. There were 25 years, 20 years, 15 years in UAE. Pagdating ng pandemic, wala silang makain. Amen? So wag na nating ulitin yung mga ganung mga pangyayari sa buhay natin. Let's learn a lesson. Okay? You deserve what you tolerate. May nabasa ako sa Facebook, parati akong nababasa ng Facebook kasi yun lang minsan ang outlet ko bago ako matulog. After magpray ng asawa ko, pampatulog, magre-reels ba. Meron ako nabasa, sabi niya ganun, I am a breadwinner. Sabi niya, sa Pilipinas, I'm a breadwinner, and then I've been supporting my brothers and sisters. May mga family na sila, single ako. But there came a time, sabi niya, na parang ang kapal na ng mukha ng aking kapatid, at saka yung hipag ko, nagkasakit yung pamangkin namin, sinadba naman sa akin yung resibo without even parang hindi na siya nanghingi ng pahiraman ako dito or pahingi ng mga ganon. The audacity, sabi niya ganon. Minsan, you deserve what you tolerate. Tinolerate mo kasi sila. Sinong nakaka-relate dito? Minsan kasi tinotolerate natin yung mga family natin sa Pilipinas. Kaya pagdating dyan sa allowances na papadala mo, they expect, parents, a reminder, yung mga anak nyo, they are not your investments. Na kailangan yung balikan sila. They have their own family too. Parents, it's our responsibility na pag-aralin sila. It's our responsibility to prepare them a future. Hindi yung pagka nagkaroon na sila ng magandang future, talaga isusumbat mo sa kanila, pinag-aral kita sa UP, pinag-aral kita sa Lasal, pinag-aral kita sa international school. Now, ganyan lang isusumbat mo sa akin. It's not like that. Yes, of course, we honor our parents, pero may certain limitation, lalo na pagka may pamilya na yan. Amen? Sino dito yung may asawa ka na tapos sinisingil ka pa ng magulang mo? Kausapin mo. Magkaroon ka ng authority. But in a very honorable way. Huwag mo naman lalapitan yung Ma! Sabi ni Pastor Lito. Huwag ganon. Hindi ganon ang tinuro ko. Okay? Timing is everything. Timing is everything.
Minsan maganda yung gusto mong ipahiwatig, pero mali yung timing mo. Mali ka pa rin doon. Amen? Kaya maganda, kain muna kayo sa labas. Pag uwi ka sa Pilipinas, pakainin mo siya sa Max's or kung saan yung talagang eat all you can. Okay? Eat all you can not. Tas saka mo siya bibiglain. Okay? Pag didiscuss sa mga ganung bagay, it requires art. Amen? Kung hindi nyo kaya, talk to your leader, talk to your pastor. Seek wisdom, seek counsel. Sabi mo, tay, gusto pong kausapin yung magulang ko kasi hindi naman po siya hindi naman siya sumusobra na. Medyo sumusobra na lang ang nanay at tatay ko. Yung parang nasanay na lang sila. Meron kasi kailangang i-cut na umbilical cord minsan. Amen? I'm not against parents, I'm not against parents. Okay? Mahal na mahal ko ang mga magulang. Mahal na mahal ko kayong mga magulang, but please, 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 a reminder to every one of us, hindi po natin pag-aari ang mga anak natin, lalo na pag kami mga pamilya na sila. You should be the number one to be happy, okay, pag nagkapamilya na yung anak mo. At tutulong ka, dapat nga ikaw pang tutulong sa kanya pero mali din yun. Kaya ka nga prepare ng iyong magulang para you can stand on your own. Amen? Kaya kayong mga din, pagka successful din kayo mga anak, it's always good to pay back or pay forward. Amen? Amen? Bayaran nyo ng honor ang inyong mga magulang. Honor ang kailangan ng mga magulang natin. Amen? Secondary na lang yung cash. Pero syempre, mga magulang gusto nila ganyan. Amen? Mark 4 verse 35 to 41. That day when the evening came, he said to his disciples, "Let us go over the other side." Okay? Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There was also other boats with him. A furious squall came up. Ano yung squall? Ibig sabihin is a sudden strong wind, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was at the stern or sa likod, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Kanina doon sa story, napunta lang si Jesus Christ doon sa boat. Tapos sabi niya, ihulog mo yung net and then nakakuha sila. Ngayon naman yung story, sabi ni Jesus, "Let's go to the other side." Okay? Si Jesus talaga pagka in-start kanyang pinakialaman talagang tuloy-tuloy. Sino gustong-gusto dito pinapakialaman tayo ni Jesus? Amen? Gusto natin pinapakialaman tayo ni Jesus because we have limited knowledge. Maganda pag pinapakialaman tayo ng Panginoon. Okay? Pero yung kapwa mo, pinapakialaman ka, di ba ayaw mo? Pero pag leader mo, pinapakialaman ka, okay lang? Hindi naman sa nangingialam siya, no? Pinapakialaman ka kasi concerned siya. Amen? Kaya magpasalamat po kayo pagka nilalapitan kayo ng leader nyo and then siya na mismo magsasabi kasi nahiya ka minsan na magsabi Minsan na nabaong ka na sa utang or may mali kang karelasyon or kung anong problema mo sa buhay, nahiya ka magsabi. Pero nadidiscern niya ng leader mo, nadidiscern niya ng pastor mo. Because if you pray for your disciples, kahit hindi magsabing disciple mo, alam na alam mo kung ano yung nangyayari sa kanya. That is intimacy. Ganyan din sa atin, sa upward. That is downward, no? Pero yung upward naman, pag nagpre-pray ka parati, if you do your devotions daily, if you pray regularly to the Lord, pagka may decision ka, pagka may kailangan ka na wisdom from the Lord, napakabilis lang. Hindi ka pa bara-bara. Amen? Hindi ka member ng mini mo. Okay? And then verse 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. This is the mouth-controlling authority of Jesus. When Jesus says no, no one can say yes. When Jesus say quiet, tatahimik even the strongest wind, the strongest storm in your life. Amen? Ngayon, pagka dumaraan ka sa bagyo, dumaraan ka sa turbulence, hayaan mo that the mouth-controlling power of the Lord Jesus Christ be upon you. Amen? Kung alam mo kung saan yung future mo, kung alam mo kung sinong nakahawak sa future mo, hindi ka mag-aalinlangan, hindi ka matatakot. I came across this story. There was one child who was flying. And then, syempre, may turbulence.
Tapos tong bata na to, nag-ano lang, parang mga mga Gen Z na nakahawak ng phone, naglalaro-laro siya. And then turbulence, sa 20 seconds yung turbulence. Di ba minsan pagka 20 seconds talagang mapaano ka na, mapapapray ka na, Lord, sana makapag-landing kami. Di ba? Lahat ng mga prayer na hindi mo napag-pray dati, pagpa-pray mo pagka may turbulence. Na-try niyo yan? And then, tong bata, chill lang. Tapos lahat na sila talagang nagsisigawan na. Tapos naka-alert na yung fasten your seatbelt on. And then nung nanahimik na, naging calm na ulit yung travel. Sabi nung katabi niya, "Hey kid," sabi niya ganun. "Everyone was already panicking." Sabi niya, "For those 20 seconds that we are on turbulence, why are you just so casual and normal?" Tapos sabi ng bata, "How could I panic? My father is the pilot of this plane." Amen? Ganon din sa buhay po natin. Okay? Ganon sa buhay natin. Pagka may turbulence tayo na pinagdadaanan, pagka may bagyo tayong pinagdadaanan, may problema kang pinagdaanan, gaano mang kabigat yung kapatid, if you know that God is in control of your life, tahimik ka lang. Chill ka lang. Believe in the deliverance of God. Amen? Amen, praise God. Hindi mo kailangang manakit or mang-apak ng tao para gusto mo lang ng promotion. Gagawa ang Lord ng way for you. Amen? Hindi mo kailangan mag-isip kung alam mo pagka may problema ka, di ba? Minsan kasi pag may problema tayo, kahit naggaano tayo kataas yung pananampalataya natin, mag-worry din talaga tayo. Lalo na pag sakit yan or problema yan sa family, talagang mag-worry ka. Pero sabi ng Lord, do not worry. Mag-worry ka 1 second and then ask forgiveness. Kasi sabi ng Lord, do not worry. And if you worried, nagkasala ka. Kaya mag-ask ka ng forgiveness. Kaya ang gawin mo, kumain ka, mag-pray ka, matulog ka. Because there are some problems in your life na wala sa control mo. Sabi mo, "Lord, kahit na magbabali-baliktad ako dito sa kama, wala po akong magagawa. I surrender to you all." Yun yung expertise ng ating Panginoon. Kaya paggising mo kinabukasan, may gagawin ng Lord. Minsan kasi natatakot ka sa termination. May mga bali-balita, termination sa company, tapos yung pangalan mo nandun. Okay? Nandun. Tapos, nasa HR, sabi ng HR, nandito sa top page yung pangalan mo, yung CV mo, yung pangalan, yung HR form mo, I don't know the form. Sabi niya, yung pangalan mo, basta nakita ko yung picture, sabi ng chismosa mong katrabaho. Kaya minsan, pagka nakikinig ka sa mga chismosa, nakakasira din ng araw. Sabi, nakita ko yung pangalan mo doon, Beshi, sabi ng ganun. Tapos ikaw naman, syempre, hindi ka nakatulog. Okay? Sa ngayon, kung hindi mo ginamit yung authority mo, hindi ka na nakatulog, hindi ka na nakakain, kinabukasan nag-sick leave ka pa, for termination ka na nga, nag-sick leave ka, sabi ng HR, talagang nananadya yata ito. Whereas, pag alam mo yung authority mo, Lord, sabi mo, "Lord," sinabi nila, "mataterminate daw ako. But Lord, you have given me the power and authority to trample down snakes and scorpions. Lord, you have given me the authority to declare positive things. Lord, I declare that paper will be scattered in the name of Jesus. Lord, kakain ako ng masarap salad. Magpre-pray po ako, matutulog ako. Pagpasok mo sa trabaho, yung boss mo ang na-terminate." God can do impossible things. Amen? That even happened to me. Last year, bago ako, May 2023, na-promote lahat yung mga kasama ko sa team namin. Na-promote lahat sila. Tapos yung isang katrabaho ko same level kami. Tapos managerial na sa taas, tapos supervisory. Same level kami, isa lang dapat ang ma-promote. It's either me or siya. Pero mas matagal siya sa department. Mas matagal ako sa company, mas matagal siya sa department. 1 year lang ako doon sa department. Siyempre, siya yung ine-expect na ma-promote. So, ganun nga yung nangyari. And there was an email that was sent to the whole organization. Yung pangalan ko, wala doon. I did not cry, pero nasaktan ako. Sabi ko, "Lord, I don't know, but I've been doing my best." So ngayon, yung manager na na-promote, napupunta siya sa akin, nagtatanong siya sa akin. So lahat ng tanong niya, syempre pa-impress ako kasi siya na yung boss ko. Ganito, ganyan, mga 10 seconds lang, meron ng information. Kaya dapat pagaling kayo sa mga boss yung gusto yung ma-promote, magaling dapat kayo. Dapat kung sasabihin nila, "Lito, I want now." "Yes, boss!" Sabi mo lang. And then, lahat ng tanong niya, sinasagot ko. And then, May yun, June, nag-PDP discussion kami. Sabi ko sa kanya, "You know what?" Sabi ko, "I want to be promoted." Tapos sabi niya,
oh, it's good that you are very vocal, sabi niya. I appreciate it, sabi niya, but let me tell that to our boss. May yung vice president, sinabi niya, okay, thank you so much. Tapos sinabi ko sa kanya kung bakit ako kailan ma-promote, ganyan. And then nakalimutan ko na. Fast forward, July, August, September, walang open na position. Tapos, October, bigla akong tinanong yung boss ko nga, sabi niya, Lito, you got married, right? Sabi niya, yep. Sabi niya ganun. Did you already change your status in HR? Yeah, I got married October 2. I changed it October 3. And then, hindi ko na ina-expect yung promotion kasi nagsabi na ako and then I told the Lord, Lord, I want to be promoted. Lord, kaya ko din. Yun ang prayer ko kay Lord, pero hindi ako nagmagaling. Hindi ako nanira, hindi ako nag-ipit ng information sa kanya because I want na maging happy yung team. And then October 27, I received a meeting invite from my boss, the vice president. Pagka nag-send sila ng meeting invite na walang subject, 'di ba nakakakaba? Sabi ko nun, Lord, ano ba 'to? Tapos hindi ako nakatulog. Pero sabi ko, Lord, hindi naman ako madedemote siguro, hindi naman ako matatanggal. Wala namang tanggalan. Tapos, 10 a.m. yung meeting namin. Tapos, nagising ako 9 o'clock. Message ko sa boss, sabi niya, is there anything that I need to prepare prior to our meeting? Tapos sabi niya, nothing, Lito. Sabi niya, if you're in the office, just go to a room. Sabi niya gano'n. Mas na ako kinabahan. Sabi niya, just go to a room where no one can hear us. Sabi niya, oh Lord. Tapos message ako kay Rhea. Sabi ko, love, please intercede. But I'm hoping for a good news. Sabi ko ganun. Tapos nasa bahay lang ako, work from home. Pag open ko ng meeting, andun yung boss ko, tapos yung boss na nag-set ng meeting yung vice president namin. Tapos parang sabi niya, charan, surprise, parang magano. Tapos surprise sa mga to. Pero syempre, sa isip-isip ko, sa kasatenga ko, sabi, Lord, good news to. And then you know what they said? Sabi ganun, we've been observing you from May. Sabi, we've been observing you from May, and you have been helpful to this manager. You have been helpful to the team. Sabi ganon. There was no opening. There was no vacancy for any promotion, but we did it for you. Amen? Praise the Lord. Tapos, sabi ng boss ko, we just waited for you to get married para minsanan na lang yung adjustment ng housing allowance mo, saka ticket allowance mo and everything. So, timing is everything. Amen? Ang sarap yung ma-promote ka na hindi mo in-applyan or ang sarap yung ma-promote ka na bigla na lang dumating is because you are serving God. Amen? Kaya sabi ko, Lord, grabe ka kumilos. Kaya sa inyo, kung nagpo-pray ka ng promotion, tinitingnan nyo lang yung walang available na budget, God can do something for you. Amen? Always declare. Number 1, wag mong sisiraan yung company mo. Pag sinisira mo yung company mo, umalis ka na lang. Maghanap ka, hindi ka na happy. Pag hindi ka happy, hindi talaga healthy. Number 2, pray for your boss. Pag pray mo yung boss mo, sabi mo, Lord, maalala sana ako ng boss ko na pagka may mga promotion, mga increase. And you know what? After ng promotion ko na yon, I received the highest increase of my tenure in my company. Na-receive ko yung promotion ng October, tapos may upgraded na salary, may upgraded na salary grade. Tapos December, meron pa akong increase. Parang nag-times 2 yung increase. And then April, meron pa ulit akong increase. Talagang bongga-bongga ang Lord pag nagbigay ng pagpapala. Amen? So ganun dapat yung natin, we have to please the Lord. Amen? Wag kang manira. Kung gusto mong ma-promote, wag kang manira. Amen? So, Jesus has set the destination. Okay? Sa buhay kasi natin ang daming mga bagyo, pero sinabi ng Lord, let's go to the other side. But between this boat to the other side, ang daming bagyo. 'Di ba nagkaroon ng squall, nagkaroon ng matinding hangin. Okay? Yung detail ng itinerary na pupuntahan mo, hindi yan ibibigay sa iyo ng Lord. Why? Because God wants us to be dependent to Him. Yung every moment, yung ma-excite ka, yung alam mo nung nag-travel kami ni Sister Rhea sa Europe. It was her first time to go to Europe and then my second time. Siyempre, yung asawa ko kasi, she's a nurse, wala siyang pakialam diyan sa mga admin job. Kaya sabi niya, buti na ikaw napakasalan ko kasi mula nung pinakasalan kita, hindi ko na ginamit yung utak ko. Okay? So siyempre, from booking and everything, ginawa ko siyang Disney princess. Okay? Pumunta kami from visa, as in ang ginawa na lang niya is personal appearance na lang sa VFS. Lahat ginawa ko because that's how I love my wife.
Amen. Kasi siyempre pagka happy siya, happy din ako. So lahat ng booking, lahat hanggang sa lumipad kami, pumunta kami ng Rome. Tapos ang ginagawa niya lang, love, where's our next destination? Love, ano yung next na natin? Madam na madam. Amen, madam na madam. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin. When He has already laid down your destination, tatanungin mo na si Lord, Lord, what's next? Amen? Ang sarap pagka nakarely ka sa Panginoon. Hindi yung you are doing it your own way. Dahil pagkaparati mong ginagawa sa sarili mo, hindi mo ni-include ang Panginoon, ang daming bagsak, ang daming sayang. Amen? Kapag dumaraan po tayo sa bagyo sa buhay natin, huwag nating isipin that God has forsaken us. Amen? Yung mga bagyo na yan, tapik-tapik yan ng Panginoon sa atin. Okay? When God gives you an assignment, especially you, cell group leaders, primary leaders, pag binigyan tayo ng assignment ng Panginoon, and it seems impossible, do not worry. Because when God gives you an assignment, okay, to disciple a person, to open a cell group, okay, to open a cell group for your family, when God gives you that assignment, He has already prepared the way for you. He has already prepared the provision. He has already prepared the correct guidance for you. Hindi ka nag-iisa. Amen? Kaya nung nakaraan meron akong kakilala, they have a 2-year-old child, and then hindi pa daw sila ready na magkaanak ulit. Kasi parang yung sahod nila, hindi pa ganun para sa pang pangalawa. And then biglang nabuntis yung asawa niya. And then sabi niya sa akin, Pastor, di ba kakukwento ko lang sa'yo na hindi pa kami ready? And then nabuntis yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, bro, hindi ka dapat mabibigla na nabuntis yung asawa mo kasi ginawa nyo yan. Okay? Pero syempre, sabi ko sa kanya, hindi bubuntisin ang asawa mo kung hindi iproprovide ng Lord ang pangangailangan nyo. Amen? After 2 weeks lang, nagkaroon siya ng promotion na hindi rin niya in-expect. Kaya kayong mga buntis, okay? Meron siguro mga may mga agam-agam kayo na, Lord, bakit ngayon pa? Parang kulang pa kami kulang pa kami sa finances, hindi pa kami ready sa second child or third child. Kapatid, that is a blessing. Amen? Huwag kayong umasa sa sarili niyong kakayanan. Whenever God gives a life in your womb, whenever He gives a life in your womb, there is already a blessing waiting for you. Yung yung life pa lang, that is already a blessing. Amen? Yung provision ng Lord, susunod yan. Amen? Do not ever tell that person, yung baby mo sa sinapupunan mo na hindi ka ready. Otherwise, magkakaroon niya ng spirit of rejection. Amen? Prepare yan ng Lord. But, sa mga mag-asawa lang yun, pag single ka at nabuntis ka, ibang usapan yun. Guidance, counseling, ang kailangan nating pag-usapan. Okay? So, sabi ng Deuteronomy 31 verse 6, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God is with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Yesus. Panghawakan mo yan, kapatid, gaano man katindi ang pagsubok mo, gaano man yung mga struggles mo sa buhay, kung ano man yung pinagdaraanan mo na akala mo wala nang posibleng mangyari, God will never leave you nor forsake you. Okay? It is His way of saying, anak, trust me. Okay? When was the last time that you trusted the Lord? Okay? It is very important to listen to the voice of the Holy Spirit. And Pastor, paano ko how can I listen or how can I hear to the voice of the Holy Spirit? By being intimate with Him. And Pastor, paano ka maging intimate? Paano ba karoon ng intimacy? By constant communication. Parang din sa trabaho mo, kung gaano ka ka-intimate din sa boss mo, ganun ka din ka-close sa boss mo, pagka may meeting kayo or may negotiation kayo na gagawin, mayroon kayong project na gagawin, magkatinginan pa lang kayo, alam nyo na kung itutuloy nyo yon or not, na hindi kayo nagsasalita. That is intimacy. Ganun din po sa atin sa Panginoon. Amen? If you constantly pray, if you constantly read your Bible, if you constantly pray and fast, if you constantly worship the Lord, if you constantly confide in the Lord, you develop that intimacy. Na pagdating sa mga crucial events ng buhay mo, pagdating sa mga struggles ng buhay mo, lalapit ka sa Panginoon, maririnig mo ang audible voice. One of the reasons why you don't hear is because your environment is chaotic. And sometimes, the chaotic environment is not because of your environment, but because of you, because of us. Ang dami kasi nating iniisip. Yung nagpre-pray ka pa lang, Lord,
Pag sabi mo pa lang ng Lord, tapos yung utak mo nag-a-advance na, nasa, alam mo yung pa-start ka pa lang mag-drive, tapos naka 150 kilometers per hour na yung yung mind mo kasi nag-iisip ka na ng Sometimes you have to reboot. You have to reboot your mind. Amen? Many people met the Holy Spirit, but they never hosted Him. Okay? Iba yung kilala mo ang Holy Spirit, iba din yung may intimacy ka sa Holy Spirit. All of us know God, tama? But do we know how to please God? Not every one of us know how to please God. When we grieve the Holy Spirit, the fruit stops. Ano yung mga prutas na yan? Sa Galatians 5 verse 21 to 22. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pag hindi ka intimate sa Holy Spirit, nababawasan yung love natin. Nawawalan tayo ng self-control. Alam mo, matagal ka ng Kristiyano, tapos dahil nagalit ka sa boss mo, or nagalit ka dun sa mga tenants nyo sa bahay, bigla kang napasigaw, nakalimutan mo na born again Christian ka, ang matindi sasabihin sa'yo, pastor ka pa naman. Primary leader ka pa naman. Cell group leader ka pa naman. Amen? Ang hirap masabihan ng ganun. Kaya dapat, we have to live like Christ. Alam nyo kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi siya madali. Madaling tumanggap sa ating Panginoon as the Lord and Savior, pero ang pag-obey, medyo mahirap. Okay? Medyo mahirap ang pag-obey. Kaya nga sabi ng Matthew 16:24, sabi mismo ni Jesus, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Kaya magtataka ka, Lord, akala ko ba mula nung sinundan kita, mula nung nag-follow ako sa inyo, I thought life would be easier. Pero bakit parang baliktad, Lord? Ba't parang naging mas mahirap? Lord, bakit nung nag-a-attend ako sa cell group, bakit ang dami nang nagsisurfacean ng mga problema sa buhay? Why? Because nung wala ka pa kay Lord, nasa kadiliman ka. Okay? Pero nung na kay Lord ka na, nag-open na yung ilaw. Parang ganito, kung mas maliwanag pa sana ngayon, nakikita mo na ngayon yung mga kalat-kalat mo. Kaya mamaya pulutin yung mga kalat-kalat na yan, ha? Dati hindi mo nakikita yung mga kalat. Sino mga mahilig dito magsine dati? Lahat ba tayo nakapunta ng sine? Sinehan? Di ba pagpapasok ka ng sinehan, madilim? Kailangan pa yung mag-escort sa'yo, tapos flashlight pa. Tapos pagtingin mo mga ganun, makikita mo may naghahalikan, mga ganyan-ganyan. So depende. Pero dito sa bawal yata yon. Hindi mo nakikita yung dinadaanan mo. Okay? Pero pag nagtatagal ka doon, bigla mo nang nakikita yung soft drinks, bigla mo lang nakikita, pero sa totoo lang, madilim pa rin. Di ba ganun yung sinehan? Ganun din naman sa buhay natin dati. Okay? Madilim siya. Yung mga kadiliman na yan, hindi mo nakikita yung mga pagsubok, hindi mo nakikita yung mga problema na ginawa mo. Pero nung dumating si Jesus, because Jesus is light, He gave you life, nagkaroon ngayon ng ilaw yung tahanan mo, nagkaroon ngayon ng ilaw yung kwarto mo, nagkaroon ng ilaw yung buhay mo, nakikita mo na yun yung mga problema. Sasabihin mo, Pastor, bakit mula nung nag-attend ako sa cell group, bakit mula nung nag-attend ako sa Wi-Fi Win, ang dami ko ng problema? Kapatid, matagal ka ng maraming problema. Kaya ine-expose yan ng Lord kasi gusto na niya nang ma-solve. Anong gusto mo? Hindi ma-solve yung problema mo or dyan lang? Amen? Kaya wag kayong matatakot na i-resolve yung mga problema. The only solution to a problem is face the problem. Hindi madaling maging leader. Hindi rin madaling maging discipler. Okay? Lalong-lalo na kung yung mga tao under you, napaka-stubborn nila. Okay? May kanya-kanya mga problema. Minsan nga, mas madali pang maging manager sa trabaho. Kasi yung mga katrabaho mo, they have high respect on you. Isang sasabihin mo lang sa kanila, sabi mo lang, can I have this report? In 10 seconds, nandyan na sa table mo, nandyan na sa email mo. Sa ministry, sasabihin mo, can I have this report? 2 days pa, pag hindi pa nag-follow pang senior pastor, hindi ka pa magsasend ng attendance. Bakit kaya ganun tayo? Minsan nakakapundi. We have been having that spirit of familiarity. Kaya minsan, tapikin mo din yung cell group leader mo, primary leader mo, sabi mo, Tay, Nay, pasensya na po. Sorry po kung masyado akong nagiging familiar. Tay, Nay, yung ine-expect niyo po sa akin, minsan hindi ko po na-deliver. Okay? Kasi ang taas ng expectation ng cell group leader mo sa'yo, tapos hindi mo na pagbibigay. Pero sa trabaho, bakit sa trabaho siya yung parating inuuna? Pero yung boss mo ba, pinag-pray ka? Alam mo ba na pinag-pray ka ng boss mo?
Minsan, siguro, pag Christian niya pagpapray ka, pero yung leader mo, pinagpapray ka. Bakit hindi mo rin siya unahin? Can we have this mentality na unahin natin yung mga leaders natin, yung mga binigay ng Lord na mga regalo sa buhay natin? Amen? Ako kahit na nasa meeting ako minsan, pagtatawag si Reb, talagang mag-mute pa ako, pero pag urgent yung meeting ko, sasabihin ko, tay, nasa meeting lang po ako, can I continue with my meeting, tapos tatawagan agad kita. And then sasabihin lang ni Reb, okay na. Okay? Hindi yung nagre-ring na yung phone, tapos tinitingnan mo pa dahil inis na inis ka sa leader mo. I-deliver tayo ng Lord doon sa mga ganung eksena sa buhay natin. Kaya sabi ni, there's one verse, dito ay one passage sa Numbers 11 verse 10 to 15 na sabi ni Moses, sabi niya dahil napaka-stubborn ng mga Israelites, sabi niya, Lord, just kill me. Okay? So reminder, yung pinag-uusapan natin ngayon is the power of the tongue, the power of our confession. Huwag na huwag mong sabihin na, Lord, just kill me. Pag pinatay ka ng Lord, walang second chance. Okay? Sabi ng Numbers 11 verse 10 to 15, Moses heard the people of every family waiting at the entrance of the tents. The Lord became exceedingly angry and Moses was troubled. He asked the Lord, "Why have you brought this trouble on your servant?" Kagaya ng mga cell group leaders or ng mga primary leaders, sabi, Lord, bakit binigay mo sa akin si Naomi na disciple? Ba't ang tigas ng ulo ni Naomi? Sabi ng Lord kay Sister April, anak, binigay ko sa iyo kasi you can manage Naomi. Amen? Naomi is just an example. Hindi totoo yun. He asked the Lord, why have you brought this trouble on your servant? What have I done to displease to you that you have put burden all those people on me? Did I conceive all these people? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms or nurse as a nurse carries an infant to the land that you have promised on oath to their ancestors? Where can I get meat that all these people, they keep wailing at me? Sabi niya, give us meat to eat. I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. Amen? Nagre-react si Moses. Sabi niya, if this is how you are going to treat me, please go ahead and kill me. Amen? Wag na wag yung mababanggit yan kay Lord. Kung titingnan mo nga yung verse 16 onwards, hindi pinatay ng Lord si Moses. Otherwise, he can just do it. He can just, as a snap of a finger, pwedeng patayin ni Lord si Moses, pero naawa pa rin ang Lord. Amen? Minsan kasi sa kadradrama natin kung ano yung nababanggit natin. Okay? Kaya minsan, mga asawa, mga misis, huwag magdrama dahil kung ano yung mga binabanggit nyo pag nagdradrama kayo. If I have found favor in your eyes and do not let me face my own ruin. So si Moses dito, he was not actually, hindi naman siya yung talagang nagko-complain. Nagbibigay lang siya ng kanyang frustrations kay Lord. Kasi nga naman, yung inassign sa kanya ang titigas ng mga ulo, kagaya ng katabi mo. He was crying for help. Pero, sabi ng Lord, kailangan mong magpakatatag. Mga primary leaders, mga cell group leaders, kailangan nating magpakatatag. Nung inordain po ako as a pastor, I would not forget this. Sabi ng nag-ordain po sa akin, you have to die to yourself so that others may live. Meron ka talagang kailangang i-give up para lang sa kapakanan ng mga inassign ng Lord sa'yo. Kailangan minsan i-give up mo yung time mo, kailangan minsan i-give up mo yung mga goals mo, i-set aside mo yung mga priorities mo, but it doesn't mean na pag sineset aside mo yung priorities mo, maiiwan ka na. Because God said, Matthew 28 verse 19 to 20, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya ganun, I will be with you till the end of age. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. And surely I am with you to the very end of age. Sabi ng Matthew 28 verse 19 to 20. Amen? Kailangan natin magpakatatag. Tapik mo ang katabi mo, kailangan mo magpakatatag. Minsan napapagod ka as a breadwinner. Amen? Sino mga breadwinners dito magtaas ng kamay? Wow. So, kunti lang yung mga breadwinners. Sino mga breadwinners dito magtaas ng kamay? So, kunti lang. So, kadalasan dito, karamihan dito mga bread eaters. Okay? Hindi ko alam kung bakit naging breadwinner, pero kunti lang. Praise the Lord. Amen? So, at least nakapaghanda na tayo, no? Hindi ka nag-iisa, kapatid. Lahat ng mga nagtaas ng kamay, hindi kayo nag-iisa.
Minsan dumarating sa buhay natin na pagod na tayo, but we have to carry on. We have to push through. We have to continue. Okay? Dahil minsan naman talaga ang sarap tumulong. Okay? Pero sana naman lang sa mga anak ng OFWs, mga family ng mga OFWs, kung nagbigay naman ng mga allowance, yung mga lalo yung mga naka-Zoom na sa Pilipinas, kung nagbigay naman sila ng allowance sa inyo, nagpadala man sila, a little thank you can help. Mag-thank you man lang, talagang parang yun, ang sarap ng feeling kasi pag nag-thank you sila, no? Yung kahit na pagod ka na, kahit ang natitira na lang daw sa'yo is al-ansari receipt or mga resibo na lang mga inipin mo, pero pag nag-thank you sila, ang sarap ng feeling. Hindi yung pagka 20, 22, 23, sabi niya, allowance namin, wala na kaming makain, last na po yung lechon sa ganyan-ganyan, tapos problemado na naman ang mga magulang natin. Hindi ka nag-iisa, kapatid, lahat tayo dumaan doon. Amen? Pero ang kagandahan, pagkakasama mo ang Lord. Amen? Pagkakasama mo ang Lord, bibigyan ka ng lakas. Amen? Bibigyan ka ng lakas. That's why it's very important for us tonight, okay, to recommit our authority to the Lord. When I say authority, our God-given authority by the power of our voice, by the declaration of our mouth. Na pag sinabi natin that, Lord, in the mighty name of Jesus, heal my family from bankruptcy. Heal my family from any forms of diseases. Lord, heal me from spiritual bankruptcy. Lord, heal me from financial difficulties. Lord, restore me. Restore my authority. Lord, against my children, against my relationship, against my wife. Amen? Gagawin niya ng Lord because He listens to His people. Amen? Whenever you declare or whatever you declare, God honors. Tapikin mo yung katabi mo, God honors. Kapatid, hindi naman masama na i-open up mo kay Lord na pagod ka. Okay? Minsan masama na mag-open ka doon sa isang kapatid na pagod. Kasi alam mo, yung parang tinatransfer mo na yung kapaguran mo doon sa kapatid na pagod. Mas maganda, mag-open ka kay Lord. Mag-open ka sa pastor mo. Sabi mo, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, pagod na po ako sa kaantay. Lord, kailan ba talaga darating siya? Lord, kailan ba talaga darating yung promotion ko? Lord, kailan ba talaga ako makakaalis sa company na ito? Lord, kailan ba talaga ako makakaahon? Lord, kailan ba talaga magbabago ang family ko? Lord, kailan ma-restore ang relationship ko? Lord, kailan magbabago yung anak ko? Lord, ang dami mong pwedeng sabihin kay Lord. The Lord listens. Alam mo, kasagutan lang kapatid, nasa Bible. Basahin mo yung Bible, basahin mo yung mga declarations of faith. At yan ang gagawin natin ngayon. Amen? Stop professing negative things in your life. Stop professing negative things against your company. Stop professing negative things against your husband or your wife, or your children, or your parents, or your bosses, or your friends, or your circle, or the church, or your pastors. But start professing good things. Dahil pag nagtanim ka, yun din ang aanihin mo. Kaya kadalasan pag nagtanim ka ng galit, anong aanihin mo? Galit. Nagtanim ka ng sama ng loob, anong aanihin mo? Sama din ng loob. Pero pag nagtanim ka ng pagmamahal, anong aanihin mo? Pagmamahal din. Nagtanim ka ng pera, anong aanihin mo? Pera din. Nagtanim ka ng magandang relationship, anong aanihin mo? Whatever you do, it will come back to you. That is a golden rule. Amen? So going back to our Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. It's a time for declaration. Amen? Pwede po ba lahat tayong tumayo? Let us declare one by one ang mga to. And whenever I say declare by faith. Tapik mo katabi mo, declare by faith. Pag sinabi ko na declare by faith, ang faith kasi hindi mo siya nakikita. Tama? Hebrews 11 verse 1. Hindi mo siya nakikita, pero alam mo na darating siya. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Lalo na pag single, sabi mo, darating na siya. Amen? When you've been praying for promotion, sabi mo, Lord, darating na. When you have been praying for healing, sabi mo, Lord, I am healed. It's just a matter of declaration, kapatid.
Sabi ng ng title natin, Your Mouth Controlling Authority. Sabi mo, Your Mouth Controlling Authority. YMCA. The next time na mag-i-struggle ka, ang sagot nun, YMCA. Idagdag mo na rin ang pag-indak, pagsayaw, pagkanta sa Panginoon. Pag may problema ka, kapatid, sumayaw ka. Pag may problema ka, humalakhak ka. Pag may problema ka, kumain ka. Pag may problema ka, mag-pray ka. Pag may problema ka, mag-worship ka. Amen? Pag may problema ka, huwag kang lumapit sa patalim. Masusugatan ka. Amen? Pag nasusugatan ka, madadagdagan pa yung problema mo. Lalo na pag wala kang insurance. Amen? Ang insurance natin kay Lord. Amen? Today, we're going to shout our declaration of faith. Kanina, bago ka nagpunta dito, may pinagdadaanan ka for sure, meron kang mga problema, may mga struggles. But I want you to know, brothers and sisters, that if you are opening your heart to God, if you are confessing, if you have the power of declaration by faith, kinakapture yan ng kalangitan at ibibigay niyan because God honors your declaration. We have a lot of declaration to do today. And I want you to read it with me. Our power of declaration. Sabi mo, I am a child of God. Lakasan mo, I am a child of God. Next, if God is for me, who can be against me? Walang tatalo sa'yo, walang plano ni Satanas sa mag-prosper against you. Because who can be against you? If God has a plan for you, who can be against you? Next, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka magkukulang, kapatid. Hindi ka magkukulang because God is your provider. Amen. And the Lord makes me the head and not the tail. I will always be at the top, never below. I declare the power of promotion in your life right now in Jesus' name. No demotion, no termination in the name of Jesus. I rebuke the spirit of bankruptcy in every businesses here in Jesus' name. More businesses in Jesus' name. Next, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Whatever trials, whatever problems, kapatid, just smile. Smile and shout to the Lord, God is so good. Hallelujah. Next, I am blessed coming in and going out. Saan ka man pupunta, pinagpala ka na ni Lord. Pagpapasok ka sa isang company, papasok ka sa isang bahay, pinagpala yan dahil sa'yo, in Jesus' name. Next, I can do all things through Christ who strengthens me. Nothing is impossible with the Lord. Kung akala mo nangihina ka, kung akala mo hindi mo kaya, the Lord can make you do all things because He is your strength. Hallelujah. Next, I will not fear because my God is with me. Natatakot ka dahil sa utang, natatakot ka dahil sa tawag ng mga bangko, natatakot ka dahil maging single ka forever. No, no, no way. Sabihin mo, no way. No way. Satan, no way. No way. I will not fear because God is with me. Sabi niya, next, I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Amen. Panghawakan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hallelujah. Next,
I am new creation in Christ Jesus. Mula ngayon, I am an overcomer. Mula ngayon, you are an achiever. Hindi ka talunan. You are victorious. You are not a loser. Because Satan is the loser. Binago ka na ng Diyos. Pinabait na ako ng Diyos. Ginawa na akong successful ng Diyos. I am already a new creation. Hallelujah. Next. No weapon formed against me shall prosper. Hallelujah. Weapon of destruction, weapon of sickness, weapon of termination, any weapon formed by Satan against you will never prosper. And that includes your family, that includes your loved ones. Hallelujah. Next. Every tongue that speaks against me in judgment shall be condemned. Lahat ng nagsasabi, lahat ng naninira sa'yo, they will be condemned in Jesus' name. Next, I live under God's supernatural protection. It's not an ordinary protection. It is supernatural protection. Hallelujah. Na kahit nandito ka, God is protecting your family against any calamities. Praise the Lord. The Lord is protecting your business. The Lord is protecting your company. The Lord is protecting your marriage. The Lord is protecting everything in Jesus' name. Next, God has great plans for me and I am filled with hope for a great future. You have a great future. I have a great future because God holds our future. Hallelujah. Next, I am a lender and not a borrower. I declare lahat ng utang dito makakancel in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat na may issues sa utang, they will be restructured in Jesus' name. And of course, Lord Jesus, you have told us, O God, that we will be lender and not a borrower, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi kami mabubuhay sa utang, O Lord God. Panginoon, kaming magpapahiram without any interest in Jesus' name. Next, I am released from the spirit of fear, negativity, and disappointment. Hindi ka na ulit madi-disappoint. Hindi ka na ulit matatakot. Amen. Hindi ka na ulit matutulog na may takot. Hindi ka na mababangungot. Wala nang anxiety in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Next. All things work together for my good because I love God. I am called to His purpose. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, God has ordained that, kapatid. Pag may pagsubok, kaya mo lang. God is just preparing you for victory. Next. My God heals all diseases inflicted in my life and my family. I rebuke any spirit of infirmity, the spirit of cancer, in Jesus' name, the spirit of leukemia, the spirit of any diseases, airborne diseases man yan, blood diseases, oh Lord, stroke, heart attack, in Jesus' name, I rebuke that in our body, in our families, in Jesus' name. All cancers will be healed in the mighty name of Jesus. Next, my God forgives all my sins. God is so gracious. God is so merciful. Kapatid, pag nagkasala ka, pag may nagawa kang kasalanan, always remember, God is faithful and just. Sometimes you just need to, you just need to repent.
And you just need to suffer the consequences ng mga nagawa mong kasalanan. But at the end of the day, God is a God of justice. And He is faithful to forgive you. Amen. And last, I cast all my cares upon the Lord because He cares for me. God cares you so much, kapatid. Wala kang aalalahanin na because God cares you so much. Amen? If ever mayroong mga bumagabag sa puso mo, sa isipan mo, give it all to the Lord. Give it all to the Lord. It's time to profess these messages. Nilagay ko lahat yung mga verses dyan. You can screenshot. You can read that aloud every day bago ka matulog. You have to profess it. Because only when you profess, it's only when you profess that you declare victory, that you declare victorious life, that you declare everything is going to be possible because God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. God has given you a great destiny. God has given you a great victory. Ayaw ng Lord na talunan ka. Ayaw ng Lord na nalulungkot ka. Ayaw ng Lord na nababaong ka sa utang. Ayaw ng Lord na nagkakasakit ka. Ayaw ng Lord that you're always at the bottom. Ang gusto ng Panginoon, angat ka, paangat ng paangat. Ganyan ka kamahal ng ating Panginoon. Lahat po ng mga first time attendees po natin, pwede po silang dalhin po dito sa harap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po lahat natin ng mga VIPs po natin. Amen. Once again, hindi kanya pagpalakpak sa mga VIPs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, brothers and sisters, we are so glad that you are here with us. Amen. And I hope that the person beside you or the one who has invited you has at least somehow translated what I was saying when I was speaking in Filipino, because we are Filipinos, we love our language, we love our country. That's why we love to speak in Filipino. But as much as possible, we have to speak in English when you guys come. Amen? And I hope that this is not the last time that we see each other. Amen? Brothers and sisters, we thank you for joining with us. And I hope that at least somehow the Lord has spoken to you. Dumaraan man kayo sa anumang uri ng pagsubok, dumaraan man kayo sa anumang uri ng temptasyon or any situation in your lives, but always remember, God is always by your side. He will never leave you nor forsake you. Amen? And it's not an accident why you are here. I don't know if it's your first time or you have just visited this, or you have an existing church, but I want you to know that God loves you. God loves you, brothers and sisters. And it is the culture of this church that before we allow everyone to go home, our first-time attendees, we always pray for you, and we want to give you an assurance of salvation. It's not us, but it is only the Lord Jesus Christ that can give you salvation. It's not to convert you into any religion, because you cannot be saved by your religion. Amen? You can only be saved by your relationship in the Lord Jesus Christ through faith. Romans 10, verse 9 to 10. Romans 10, verse 9 to 10. I would like to read this verse to you. Romans 10, verse 9 to 10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Amen? Our salvation is based on how we declare, on how we profess that Jesus is Lord. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and is saved. Amen? I don't know if you have prayed this before or if it's your first time to pray, but the Bible is very clear. You cannot be saved by your good works, because even our good works, the Bible said, it is a filthy rag. Marumi ang ating mga nagagawang magandang kalooban. Okay? But it is only by believing in the Lord Jesus Christ that you will be saved. And this is our gift for you. We cannot give you monetary gifts or physical gifts at the moment. But I believe ng salvation, ang pinakamagandang regalo na ibibigay namin sa inyo ngayong araw na ito. Okay? If you want to receive this salvation, can you please say yes?
Because it's very important for me to hear that you are agreeing, and it is very important for me to know that you wanted to accept the Lord Jesus Christ. Do you want to accept the Lord Jesus Christ? Amen? Jesus Christ died for us, and He rose on the third day to be with the Father. Okay? He is preparing our room for us. Pag dumating ang ating Panginoon, at least we have a room. Amen? In heaven. Congregation, could you please lay your hands upon these people, these beautiful souls? Brothers and sisters, I want to pray for you. But before I pray for you, I want you to pray this acceptance prayer after me. It's not to transform you into any religion. We don't speak about religion here. But it is to introduce to you who is our Savior, who is our Messiah, the one and only Messiah, who is Jesus Christ, who died for us. Close your eyes and follow this prayer after me and say, Heavenly Father, come on, you have to declare it. Heavenly Father, I thank you that you brought me here. You know my past, my present, my future. I come before you and I repent of the sins that I have done in the past until now. And it is only by your blood that I can be forgiven. Today, I accept the Lord Jesus Christ as my personal Lord and my Savior. And thank you that my name in the book of life will never be blotted out. Thank you for the assurance of salvation that I have received today. And I declare that Jesus is the Lord and Master of my life. Let me pray for you. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the lives of these people, Panginoon, na dinako mo sa amin ngayon. I don't know what they've been through. I don't know the reason, O Lord God, why they are here. But one thing we know, you love them. You care for them. You have always been there for them, O Lord God. During the times, O Lord, that they can't hear you. During the times, O Lord God, that you have been so silent. Lord, I pray that your heaven will open today for them, O Lord God. That your heaven, O Lord God, the blessings from heaven, O Lord God, will open up for them. Lord, sila ang hahabulin, Panginoon, ng mga pagpapala. Lord, they will also, O Lord, declare testimonies, O Lord God, of your healing, restoration, your restorative power, O Lord God, sa kanilang mga buhay, promotion, O Lord God, business, Panginoon, sa kanila, O Lord, any dreams, Panginoon, that were set aside will be resurrected, O Lord God. Thank you, Father, na nakasama namin sila ngayon, O Lord God, and we declare that as they, O Lord God, come back to you, O Lord God, that as they find their way back home to Jesus, O Lord God, Panginoon, you will guide them through the conviction of your Holy Spirit, O Lord God, and by using, O Lord God, these brothers and sisters who invited them, Panginoon, to live a holy and righteous life. We thank you, Father, for your faithfulness sa kanilang mga buhay, and this is not the last time na magkikita kami, O Lord God, but this is a wonderful beginning of our ministry partnership with them. Bless them, O Lord God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hello everyone! Kung kayo po ay na-bless sa message ng Panginoon sa araw po na ito, I encourage you to like, follow, or subscribe and share the link of this preaching sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyo pong mga kaibigan. God bless and see you next week.